Nagsimula ang kwento ng ang isang lalaki na nagngangalang Ariel ay malapit ng mabiyayaan ng isang klase. Ang kanyang mga magulang ay labis na kinakabahan para sa kanya at umaasa sila na siya ay mabiyayaan ng pinakamakapangyarihang mga kasanayan. Sa mundong ito, kapag ang isang tao ay naging 10 taong gulang, sila ay pinagkalooban ng isang klase mula sa isang diyosa sa isang ritual ng pagpapala. Umakyat ang unang bata at nagsimula siyang makakita ng apoy. Siya ay amoy bakal at may paningin ng isang martilyo. Ibig sabihin ay nakatanggap siya ng klase ng panday. Ipinaalala sa kanya ng kapatid na babae ni Ariel na ang lahi ay gumaganap ng malaking papel sa kung anong klase ang makukuha mo, na maganda para kay Ariel dahil sikat ang kanyang pamilya sa kanilang mga klase. Lahat ay nag-cheer sa kanya kapag turn na niya, at nagbubulungan sila tungkol sa mga magulang ni Ariel. Ang kanyang ama ay ang Archmage na si Leon, at ang kanyang ina ay kilala bilang ang Sword Princess na si Fatima. Pareho silang may advanced na klase, kaya mataas ang inaasahan para kay Ariel. Napapikit si Ariel bilang paghahanda sa pagpapala, ngunit wala siyang nakita kahit isang bagay. Nataranta ang pari at ginulat niya ang lahat ng ibunyag niya na walang klase si Ariel. Nang maglaon, nagsasanay si Ariel at sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag mag-alala. Totoo ngang walang klase, pero sabi ng mga magulang niya, magtatrabaho na lang sila lagpas na sa edad ng pagre-retiro, kaya hindi na kailangan pang magtrabaho ni Ariel. Tiniyak din sa kanya ng kanyang ama na magiging okay ang mga bagay-bagay at hindi na niya kailangang isipin pa ang sarili niyang buhay. Ayaw ni Ariel na makarinig ng ganoong klase ng usapan at ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang na wala siyang planong pahirapan ang mga ito. Sa katunayan, si Ariel ay hindi nababahala sa mga balita mula nang siya ay nagsasanay ng espada mula pa noong siya ay maliit. Siyempre, magiging mas madali para sa kanya ang buhay kung nakuha niya ang klase ng swordsmanship at lahat ng mga kasanayan na kasama nito. Pero hindi sumusuko si Ariel at naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagsusumikap. At tiyak na mahirap ang trabaho dahil hindi pinadali ng ina ni Ariel ang pagsasanay. Kahit na walang klase or anumang kakayahan na sasabihin, sigurado si Ariel na magiging matagumpay siya. Ang kanyang pamilya ay nadadali sa sigasig sa pagkakataong ito, kaya tumungo si Ariel sa larangan ng pagsasanay. May ilang mga bata na nakikipaglaban dito, at isa sa kanila ay itinuro na ang pagkakaroon ng mga kasanayan ay nagpaparamdam sa kanyang katawan na parang kumikilos ito ng mag-isa. Nagtataka ang mga bata kung ano ang ginagawa ng walang klaseng si Ariel doon. Kaya, ipinaliwanag ni Ariel na nandito lang siya para magsanay tulad ng iba. Itinuro ng isa sa mga mayabang na bata na hindi sila nagsasanay. Mga swordsman na sila dahil sa kanilang klase, at nandoon lang sila para tingnan ang kanilang kakayahan. Habang pinapanood sila ni Ariel na lumalaban, ipinaliwanag niya na ang unang kasanayang natutunan ng mga swordsman ay ang basic swordsmanship. Iyon lang ay nagiging mga napakahusay na mandirigma ang mga normal na bata tulad ng mga taong ito. Kailangang makipag-spar si Ariel sa isa sa kanila, ngunit natatawa ang mga bata sa kanyang kahilingan. Itinuturo nila na walang klase si Ariel, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Giit ni Ariel, kaya naiinis ang mga bata sa kanyang kumpiyansa at tinatanggap ang kanyang hamon. Bago sila magsimula, gayunpaman, kinumpirma muna nila na si Ariel ay may banal na proteksyon. Ang banal na proteksyon ay isa pang pagpapalang natanggap mula sa Diyosa, ngunit ang isang ito ay ibinibigay sa lahat sa pagsilang. Hindi tulad ng mga klase, ang banal na proteksyon ay parang isang transparent na web na nagpoprotekta sa katawan at sumisipsip ng pinsala. Gayunpaman, ang pagkuha ng masyadong maraming mga hit ay maaaring maubos ito. Higit sa lahat, ang mga tao ay palaging nakakaramdam ng isang tiyak na halaga ng sakit. Natutuwa ang bata na marinig na may banal na proteksyon si Ariel dahil ang ibig sabihin nito ay kaya niya itong pahirapan ng hindi tinatapos ang kanyang buhay. Sinabi ni Ariel sa bata na maging handa para sa parehong bagay, ngunit ang bata na ito ay yumay na sa kumpiyansa ni Ariel. Pumasok siya para sa unang pag-atake, ngunit nabigla siya nang makadepensa si Ariel sa kanyang sarili. Siyempre, patuloy na sinusubukan ng bata, ngunit hindi siya nakakatama, kaya sinabihan siya ng kanyang kaibigan na ihinto ang panggugulo. Ang bata ay patuloy na sumusubok, ngunit hinaharangan siya ni Ariel sa bawat hakbang. Kaya, sinabihan ng bata ang kanyang kaibigan na dapat nilang pagtulungan si Ariel.
Sabay-sabay siyang inaatake ng mga batang walang delikadesa, ngunit gusto ng ating bidang lalaki na si Ariel ang isang hamon. Ang kanyang ina, ang Sword Princess, ay palaging napakalakas para sa kanya, kaya't gamaan ang loob ni Ariel na nagsasanay sa iba pang kapareho niya. Napansin ni Ariel na hindi maayos ang ugnayan ng mga bata, na ginagawang malinaw na wala silang mga kasanayan sa pagtutulungan ng magkakasama. Mukhang hindi naman talaga magiging challenge ang mga lalaking ito, kaya nagpa siya si Ariel na tapusin na ito. Madali niyang pinabagsak ang isa sa mga bata, at kapag nagalit ang pangalawa, pinapabagsak din niya ito. Idineklara ni Ariel ang tagumpay, ngunit tumanggi ang mga bata na tanggapin ito. Sumang-ayon silang lahat na mag-rematch muli, ngunit pinigilan sila ng isang swordsman na pula ang buhok. Itinuturo niya na ang kanilang mga kaaway ay hindi tatanggap ng pagungal ng ganoon sa isang tunay na larangan ng digmaan, at ang mga tunay na swordsman ay mas nakakaalam kaysa kumilos ng ganoon. Ang isa sa mga bata ay handang kalabanan din siya, ngunit ang ibang bata ay nagpapaliwanag na ang may pulang buhok ay medyo malakas. Ang kanyang pangalan ay Ryan, at masasabi niya na si Ariel ay dapat na nagmana ng ilang likas na talento mula sa kanyang ina. Ito ay dahil wala ng ibang makapagpaliwanag kung bakit ang isang walang klase ay kayang lumaban ng napakahusay. Gayunpaman, itinuro ni Ryan na si Ariel ay tumalo lamang sa ilang mga mahihinang bata, kaya hindi niya dapat hayaang mapunta ito sa kanyang ulo. Kung gusto ni Ariel ng tunay na hamon, dapat niya itong labanan. Sinabi ni Ryan na sa paraang ito ay matuturuan niya ang walang klase na si Ariel kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na swordsman. Ang mga bata ay nagchismis tungkol sa batang lalaki na may kaugnayan sa pinuno ng gwardya, at kinumpirma ni Ryan na si Captain Ivan ang kanyang ama. Natigilan si Ariel nang maalala niya itong si Ivan. Siya ang lalaking patuloy na pumupunta sa kanyang bahay para humingi ng tulong sa kanyang ina sa pangangaso ng mga demonyo. Hindi gaanong inisip ni Ariel ang lalaki, ngunit ikinagalit lamang nito si Ryan. Ang kanyang ama ay isang dalubhasa sa paghawak ng espada, at siya ay isang makapangyarihang pinuno na iginagalang sa lahat ng dako. Hindi kapani-pani walang nabahala si Ryan, gayunpaman, dahil sa kabila ng lahat ng iyon, ang ina ni Ariel ay itinuturing pa rin na numero unong swordsman sa nayon. Malinaw na kay Ariel ngayon na ang batang ito ay galit sa kanyang ina at binabalak itong ipagtabuyan sa kanya. Ito ay hindi maaaring makatulong, gayunpaman, bilang si Ariel ay nagpapaliwanag na ito ay isang katotohanan lamang na ang kanyang ina ang pinakamahusay na swordsman. Ipinaliwanag ni Ryan na namana ng mga bata ang mga talento ng kanilang mga magulang, kaya tatalunan niya si Ariel para patunayan na mas matatag ang kanyang pamilya. Natanggap ni Ryan ang klase ng swordsman 1 taon lang ang nakalipas, ngunit nagsanay na siya kasama ang kanyang ama at nakakuha ng mga intermediate na kasanayan. Sigurado si Ryan na walang pagkakataon si Ariel na matalo siya. Ngunit ipinunto ni Ariel na walang humpay din siyang sinanay ng kanyang ina. Sa pagtatapos ng pag-uusap, ang dalawang lalaki ay nagsasalpukan ng talim habang ang iba pang mga bata ay namamangha. Para sa kanila, para itong nagsasagupa ang mga bagyo, at iniisip nila kung talagang walang klase si Ariel. Walang kabuluhan ang kanilang nakikita dahil ang isang taong walang klase ay hindi dapat makalaban sa isang taong may mga intermediate na kasanayan. Habang naglalaban sila, napansin ni Ariel kung gaano kalakas si Ryan kaysa sa dalawa pang bata. Gayunpaman, ang kanyang galit ay ginagawang masyadong palpak ang kanyang mga welga. Sinasamantala ito ni Ariel sa pamamagitan ng paghahanap ng siwang, ngunit ginamit ni Ryan ang kanyang twin blade slice para itulak si Ariel pabalik. Talagang humanga si Ryan na nagawang harangan ni Ariel ang unang pag-atake sa ganoong kalapit na hanay. Ngunit nagawa rin ni Ryan ang ikalawang pag-atake. Laking gulat ni Ariel dahil marami na siyang nagawang pakikipaglaban, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nagawang umatake ni Ryan mula sa dalawang lugar ng sabay-sabay. Ang sagot ay simple, tulad ng ipinaliwanag ni Ryan na ito ay isang kasanayan sa pag-atake. Ang twin blade slice ay isang teknik na nagpapakawala ng dalawang pag-atake sa isang indayog, at ang isang taong walang klase tulad ni Ariel ay hindi man lang kayang depensahan ito. Sumagot si Ariel na hindi mo malalaman maliban kung susubukan mo, ngunit yumay na si Ryan. Inaamin niyang may lakas ng loob si Ariel, pero hanggang dito na lang ang kanyang makakaya. Kinaumagahan, hinarap ni Ariel ang kanyang kapatid na babae at ipinaliwanag sa kanyang pamilya na plano niyang gumawa ng mas espesyal na pagsasanay mamaya.
Sinabi ng kanyang kapatid na babae na hindi niya kailangang magtrabaho ng husto dahil maaari itong lumikha ng isang mundo kung saan mabubuhay siya ng buong ginhawa. Ngunit ang ating bida ay hindi interesado at umalis. Nag-aalala si Ashley sa kanya dahil araw-araw siyang nagpapakapagod sa labas ng training simula noong umuwi siyang paan. Sinabi ni Fatima sa kanyang anak na huwag mag-alala, gayunpaman, at naalala na may isang bagay na hindi alam ni Ashley tungkol sa kanyang kapatid. Dinala siya ni Fatima sa labas kung saan ipinakita niya ang isang chest na puno ng mga sirang espada. Ito ang lahat ng mga kasanayang espada na ginagamit ni Ariel araw-araw, na ginagawang malinaw na ang pakikipag-sparring sa ilang mga bata na kaedad niya ay nag-apoy sa ilalim niya. Ang hindi pagkakaroon ng isang klase ay hindi nakapagpabagal sa kanya ng kaunti, at kung mayroon man, siya ay umuunlad dahil dito. Sa kakahuyan, muling nagsasanay si Ariel ng kanyang mga welga at ipinakita kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ay ang Twin Blade Slice, at nasiyahan si Ariel nang magawa niya ito. Ito ay nang malaman natin na sinasadya ni Ariel si Ryan na labanan ng matagal upang matutunan niya ito. Pagkatapos, isang walang isip na goblin ang sumusubok na umatake sa kanya, ngunit napawi lamang ito ng Twin Blade Slice ni Ariel. Naghahanda si Ariel na magpatuloy sa pagsasanay, ngunit laking gulat niya nang marinig niya ang malakas na dagandong ng isang halimaw. Nagmamadali siyang umalis upang alertuhan ang mga tanod ng nayon, ngunit huminto siya nang marinig niyang may sumigaw. Walang oras para humingi ng tulong, ngunit kumpiyansa si Ariel na lumakas na siya para makatulong. Nalaman niyang ang sigaw ay mula kay Ryan, na tila nagsasanay sa kakahuyan tulad niya. Ang umaatake ay isang napakalaking goblin, isa na may sukat na hindi dapat nasa lugar na ito. Mukhang naglabas si Ryan ng ilang maliliit na goblin, ngunit ang malaking goblin ito ay isang malaking problema. Alam na alam ni Ariel ang panganib, kaya iniisip niya kung paano niya kailangang pagtuunan ng pansin ang kanyang paa sa pag-ataking ito ng higit pa kaysa sa pagputok ng kanyang pulso. Timing ang magiging lahat, pero sigurado si Ariel na mailigtas niya si Ryan. Nawawalan na ng pag-asa si Ryan dahil malapit nang matapos ang kanyang buhay at humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagkabigo. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nabigla si Ryan nang ang halimaw ay tinamaan ng isang pag-atake. Natutuwa si Ariel na gumana ang kanyang timing, ngunit hindi maganda ang kalagayan ni Ryan. Naubos na ang kanyang banal na proteksyon at kailangan niya agad ng holy water. Sa kasamaang palad, ang kanya ay nasira sa labanan, kaya hinayaan siya ni Ariel na makuha ang kanya. Ginagawa nito ang trick habang nakaka-recover si Ryan. Pero ang tanging nasa isip niya ay kung ano ang teknik na iyon na ginamit lang ni Ariel. Ipinaliwanag ni Ariel na ito ay ang Twin Blade Slice. Ngunit nainsulto si Ryan at ayaw maniwala. Ang Twin Blade Slice ay isang komplikadong hakbang na maaari lamang makuha ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasanayan. Ang mga walang kasanayan ay hindi dapat gamitin ito sa lahat. Sumasang-ayon si Ariel na ito ay medyo komplikado, ngunit nangangahulugan lamang iyon na kailangan niyang maglaan ng mas maraming oras at pagsisikap sa pag-aaral nito. Walang ideya si Ryan kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya pinasimple ito ni Ariel para sa kanya. Maaaring gawin ng sino mang may sapat na lakas at bilis ang pag-atake hanggat nakukuha nila ang tamang timing. Ang nakakapagtaka ay si Ryan ang dahilan kung bakit nagawa pa ni Ariel na malaman ito noong una pa lang. Sa panahon ng laban, ginamit ni Ryan ang kasanayan ng paulit-ulit, at makita at maranasan ito ay kung paano natutunan ni Ariel na gamitin ito. Iyon na lang ang naiisip ni Ariel mula nang maglaban sila, pero hindi pa rin naibabalot ni Ryan ang ulo dito. Pasimpleng ipinaliwanag ni Ariel na ayaw niyang matalo at gusto lang niyang makasigurado na mananalo siya sa susunod na laban nila. Si Ariel ay nagsanay ng husto para lamang doon at ito ay nagbunga. Sa wakas ay tinanggap ito ni Ryan at nagpasya na kung iyon talaga ang layunin ni Ariel, dapat ay mayroon sila ng rematch ngayon. Iniligtas ni Ariel ang kanyang buhay at ibinahagi sa kanya ang kanyang banal na tubig. Kaya sinabi ni Ryan na ito ang pinakamaliit na magagawa niya. Ang labanan ay nagsimula sa ilang sandali pagkatapos at si Ryan ay natigilan nang ang kanyang mga pag-atake ay napalihis ng kay Ariel. Ang mas nakakagulat, gayunpaman, ay may isang bagay na tumama sa kanya at inihayag ni Ariel na ito ay isang pangatlong slash. Galit na galit si Ryan dahil malinaw na sinasabi ng pangalan ng pag-atake na dapat dalawa lang ang pag-atake, ngunit sinabi ni Ariel na hindi siya limitado tulad ni Ryan.
Ang twin blade slice ni Ariel ay hindi nakabatay sa pagkakaroon ng kasanayan, kaya wala itong anumang mga paghihigpit. Hindi tulad ni Ryan, na umaasa sa pagkakaroon ng kasanayan, maaaring baguhin ito ni Ariel hanggat gusto niya, depende sa kung gaano siya nagsisikap. Nahihirapan na si Ryan na tanggapin ang lahat ng ito at ibinubuwal na lang ito sa walang klase na pekeng pagganap. Walang katuturan para sa pamamaraan ni Ariel na maging mas malakas kaysa sa isa mula sa isang tunay na swordsman. Sinabi ni Ariel na kailangan lang nilang patuloy na subukan kung sino ang mas malakas, at ganap na nakatutok si Ryan. Parehong ayaw ng dalawa na matalo at napakatigas ng ulo. Iniisip ni Ryan kung paano siya nagsumikap tulad ni Ariel, kung hindi mas mahirap, at sigurado siya na ang kanyang talim ay mas mabilis. Sinubukan ni Ryan na panoorin ng mabuti ang pag-atake upang makita niya ang pangatlong slash, ngunit napakabilis ni Ariel. Si Ariel ay nanalo muli at itinuro na ito ay tulad ng kanilang unang laban, maliban na si Ryan ang nasa lupa sa pagkakataong ito. Ang gusto lang malaman ni Ryan ay kung bakit mas mabilis na naman ang espada ni Ariel, at iniisip niya kung dahil ba naging madali sa kanya si Ariel noon. Ipinaliwanag ni Ariel na hindi iyon ang dahilan. Sa katunayan, ang kanyang mabilis na pag-unlad ay pawang salamat kay Ryan. Matapos makitang muli ng malapitan ang twin blade slice ni Ryan, inayos ni Ariel ang lakas ng kanyang indayog at pinagbuti ito. Sa wakas ay natanggap ni Ryan ang kanyang matinding pagkatalo at sa wakas ay inangkin ni Ariel ang kanyang tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, tinalakay ng mga magulang ni Ariel kung paano pumunta si Ryan sa lungsod ng mga espada. Si Fatima ay nagtatrabaho doon ilang taon na ang nakalilipas at nasa isang guild bago siya nagpakasal. Nakakamangha ang lugar na ito para kay Ariel, kaya umaasa siyang makapunta doon balang araw. Siyempre, wala siyang klase, kaya mapapaisip na lang siya kung gaano siya kalakas kahit wala ito, at gusto niyang malaman. Maya-maya, nakita natin na ang isang grupo ay patungo sa lungsod ng mga espada. Kabilang sa kanila ang isang swordsman at barbarian, at sumasang-ayon sila na ang lungsod ay ang lungsod ng mga pangarap para sa sinumang humahawak ng espada. Gustong makasama ng dalaga ang barbarian, pero hindi niya ito sineryoso dahil sa pananamit nito. Ipinaliwanag ng babae na ang bilis ay ang lahat para sa isang dalawahang swordsman, kaya ang pagbibihis ng basta-basta ay nagbibigay sa kanya ng isang madiskarteng kalamangan. Natutuwa ang kanilang driver na marinig kung gaano sila kalakas dahil kakailanganin ito para labanan ang higanteng kayig ng mga halimaw na kalalabas lang. Kabilang sa mga ito ay isang king orc at ang takot na barbarian ay itinuro na kailangan ng buong partido upang alisin ang isa lamang sa mga iyon. Ang ibang mga pasahero ay nagmamakaawa sa mga adventurer na tulungan sila, ngunit ang barbarian ay isang duwag. Hinawakan niya ang babae para bumaba sa karwahe at sumunod naman ang isa pang babae. Sa tingin ng driver ay tapos na sila, ngunit natigilan siya nang ang isa sa kanyang mga pasahero ay mahinahong naglakad patungo sa mga goblins. Ito pala ay si Ariel, at pinahanga niya ang mga pasahero sa pamamagitan ng isang madaling pagpuksa sa isang dakot ng mga goblins. Tila nawawala siya sa hangin, ngunit ipinaliwanag ng driver na ang lalaki ay dapat na gumagamit ng ilang uri ng blink dash skill. Ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo para sa pagkuha ng isang kaaway sa isang pagkakataon, ngunit ang driver ay nagtataka kung ano ang gagawin ni Ariel kapag siya ay napapalibutan. May sagot dyan si Ariel pati na rin ang marahas na pag-ikot niya, inilabas ang buong grupo at hindi makapaniwala ang driver sa nakita niya. Ginamit lang ng bidang ito ang counter-move na skill na tanging ang Supreme Class Sword Princess lang ang maaaring gumamit na tinatawag na Blade Dance. Imposible dapat ito dahil ang Sword Princess ay isang klase na babae lang ang makakamit. Kaya naman, napapaisip siya kung sino ang baliw na bata na ito. Nang walang pagsasayang ng oras, dumiretso si Ariel sa King Orc. Kaagad pagkatapos na makaiwas sa atake nito, iniatake ni Ariel ang kanyang espada ng malalim sa bungo ng orc, at natapos na ang labanan. Magalang na pinakiusapan ni Ariel ang driver na ipagpatuloy ang biyahe dahil gusto lang niyang magsanay at magpalakas. Hindi maiwasan ng isang bata na tanungin si Ariel kung anong klase siya, at binigla ni Ariel ang grupo nang sabihin niyang wala siya nito. Ang pagbabalik-tanaw sa 5 taon na ang nakakaraan ay nagbabalik sa atin noong nalaman lang ni Ariel ang twin blade slice. Hindi makapaniwala ang ina ni Ariel na ginamit lang niya ang pag-atakeng iyon, at inakala niyang nananaginip siya.
Nangangahulugan ito na hindi niya tanggap na walang klase si Ariel. Kaya, tinawag niya ang kanyang sarili na isang kakilakilabot na ina. Tiniyak sa kanya ni Ariel na hindi siya nananaginip at siya ay walang pagod na nagtrabaho upang kopyahin ang twin blade slice sa kanyang sarili. Sabik si Ariel na muling lumikha ng higit pang mga kasanayan sa pagsusumikap. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang ina na ipakita sa kanya ang kanyang kakayahan sa Sword Princess. Inihayag niya ang kanyang plano na pumunta sa lungsod ng mga espada pagkatapos upang subukan ang kanyang sarili at ang kanyang ina ay hindi maaaring maging mas masaya. Bumalik sa kasalukuyan, dumating si Ariel sa lungsod ng mga espada. Napansin ng driver na maraming mga advanced na klase sa paligid, at tinawag din ni Ariel ang driver. Simpleng driver lang siya, sabi ng driver, pero mas alam ni Ariel ang totoo. Agad na natukoy ng taong ito ang mga kasanayan sa swordsman, at hindi yun isang bagay na magagawa ng ordinary nung driver. Sa wakas ay ibinaba ng lalaki ang pagkilos at ipinahayag na siya ay nasa advanced na klase ng Holy Knight. Ang pakikipaglaban sa lahat ng oras ay nakakapagod, kaya ginagawa na lang niya ang pagmamaneho upang i-refresh ang sarili. Karamihan sa mga swordsman sa lungsod ay pumapasok sa mga paligsahan sa labanan at nabubuhay sa mga panalo, ngunit kailangan mong maging bahagi ng isang guild upang makapasok. Kaya, nirerekomenda ng driver na pumunta muna doon si Ariel. Maganda iyon kay Ariel dahil ang buong punto ng pagpunta niya rito ay upang labanan ang pinakamalakas na mandirigma na mahahanap niya. Habang naghahanap si Ariel ng guild na sasalihan, nakita niyang marami sila, at lahat sila ay may kanya-kanyang pamantayan sa pagsali. Pagkatapos, may ilang babae na sumusubok na pumuslit sa kanya, ngunit laking gulat niya nang umiwas ito nang hindi man lang siya nakikita. Masasabi ng babae na bago siya, kaya iminungkahi niya na sumali siya sa kanyang guild. Nagkataon lang na may bukas silang pwesto, kaya ipinakita niya sa kanya ang kontrata ng pagpapatala. Nakita ni Ariel na ang ilan sa mga guild ay mukhang desperado para sa mga miyembro, kaya tinanggihan niya ang kanyang alok. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit hindi man lang niya tinitingnan ang kontrata, kaya ipinaliwanag ni Ariel na ang kanyang pagkadesperado ay nagmumula lamang sa isang maliit na guild na kulang sa mga miyembro. Ang pangalan ng babaeng ito ay Lily, at ipinaliwanag niya na talagang sikat ang kanyang guild. Pero mukhang matigas ang ulo ni Ariel sa kanya, kaya nag-aalok siya na bigyan siya ng karagdagang perk kung sasali siya. Bibigyan niya ito ng pribilehiyo na isama siya sa isang date, ngunit hindi gaanong interesado si Ariel ngayon. Ninsalto ang babae nang tanungin ni Ariel kung sino ang pinakamakapangyarihang guild, ngunit sinabi pa rin niya sa kanya na ito ay ang Black Blade. Mayroon silang 8 A-rank swordsman, kaya doon nagpa siya si Ariel na pumunta. Sinubukan ni Ariel na magrehistro para sa pagsusulit sa pasukan, ngunit sinabihan siya na ang mga kalahok ay kailangang advanced na klase ng swordsman or mas mataas. Natawa ang clerk nang ihayag ni Ariel na siya ay walang klase at sinabihan niya si Ariel na umalis sa guild. Narinig ng ilang lalaki ang sinabi ni Ariel at naaawa sila sa kanya dahil walang guild na tatanggap ng walang klase. Nais ni Ariel na gumawa sila ng exception upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa pagsusulit, ngunit isang boses ang nagsasabing ang mga patakaran ay mga panuntunan. Nagmamasid ang lahat ng may pagkamangha nang makita nilang ang boses na ito ay nagmula sa isang A-rank na swordsman. Ang mga ito ay medyo bihira at karamihan sa mga tao ay hindi pa nakikita ng personal. Sinubukan ni Ariel ang kanyang kapalaran sa ilang iba pang mga guild, ngunit paulit-ulit lang siyang tinatanggihan. Habang iniisip ni Ariel ang malupit na katotohanan ng mundo, naalala niyang may ibinigay sa kanya ang kanyang ina. Ito ay isang sulat ng rekomendasyon sa kanyang lumang guild. Inakala ni Ariel na siya ay sobra-sobra noong una, ngunit napagtanto niya ngayon na malamang nahinulaan ng kanyang ina na mahihirapan siyang makapasok sa isang guild. Biglang lumabas si Lily mula saan dahil masasabi niyang nahihirapan siyang maghanap ng guild. Siya ay nag-aalok na hayaan siyang sumama muli sa kanya, ngunit si Ariel ay may parehong sagot tulad ng dati. Sa wakas ay lumabas si Lily sa katotohanan habang ipinaliwanag niya na ang kanyang guild ay talagang nasa bingit na madisband dahil wala silang sapat na miyembro. Nagmamakaawa ito sa kanya, ngunit tinatanggihan pa rin siya nito, at mapapaisip na lang siya kung mas malamig pa sa yelo ang puso nito. Nag-alok pa si Lily na linisin ang kanyang sapatos kung sasali siya, nalaman lamang na wala na si Ariel, ngunit nangako siyang hindi susuko. Muli niya itong naabutan,
ngunit tinanggihan siya ni Ariel bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magtanong. Ipinaliwanag ni Lily na maaari rin siyang dumaan dahil literal na isang bloke ang layo ng kanyang guild, at nagulat si Ariel nang makita kung gaano ito kalaki. Hindi nagsisinungaling si Lily tungkol sa pagiging sikat ng kanyang guild, ngunit inamin na anino lang sila ng dati. Ang kanilang guild ang pinakamahina sa lahat ngayon, ngunit tiwala siya na mababawi nila ang kanilang dating kaluwalhatian. Ipinahayag niya na ang Dragon Fang ay immortal, at ito ay nabigla sa ating bida. Lumalabas na ang guild na pinag-uusapan ni Lily sa buong oras na ito ay siya ring kinaroroonan ng kanyang ina. Pagpasok, pinagalitan ni Lily ang kanyang ama dahil sa muling pag-inom. Siya ang pinuno ng guild at kilala siya bilang ang Dual Sword King. May hindi tama, gayunpaman, dahil napansin ni Ariel na nawawala ang isang braso ng lalaki. Ang pinuno ng guild ay tila walang pakialam sa anuman habang sinasabi niya kay Ariel na umalis na lamang dahil ang kanyang guild ay wala ng silbi kahit na ano paman. Ipinaliwanag ni Lily na ang kanyang ama ay isa sa nangungunang 2 swordsman sa lungsod, ngunit siya ay naging isang shell ng kanyang sarili mula nang mawala ang kanyang braso. Sigurado si Lily na ayaw sumali ngayon ni Ariel, pero nabigla si Ariel nang sabihin niyang sasama siya. Hindi man lang siya makakasali sa ibang guild kung gusto niya, kaya pumirma siya sa kontrata. Iniisip ni Lily na tiyak na nagbibiro siya kapag nabasa niya na siya ay walang klase, ngunit may patunay si Ariel. Ang kilos ni Lily ay ganap na nagbago matapos malaman na ang ating bidang lalaki ay walang klase, at nagbanta siyang puputulan ang ulo nito kapag hindi nito tatanggalin ang kontratang pinirmahan niya. Ang mga talahanayan ay ganap na lumiliko dahil ayaw ni Ariel, at itinuro ni Lily na karaniwang kasanayan para sa lahat ng sumasali sa isang guild na magkaroon man lang ng mga pangunahing kasanayan sa swordsmanship ng isang klase tulad ng swordsman or knight. Tinawag ni Lily na con artist si Ariel dahil napakataas at makapangyarihan ang kanyang kinikilos noong tinatanggihan niya ito na hindi niya akalain na mauuwi siya sa pagiging walang klase. Ipinapalagay niya na si Ariel ay hindi makakatulong sa kanila at natukoy na ang kanilang guild ay talagang nakalaan para sa kabiguan. Dumating ang isang babae na nagngangalang Rina at pinunan siya ni Lily sa nakakadismaya niyang araw. Nagulat si Rina nang makitang si Ariel iyon, ngunit walang ideya si Ariel kung sino siya. Ipinaliwanag ni Rina na sila ay mula sa iisang nayon at sila ay nagsasanay ng magkasama, ngunit hindi ito maalala ng ating bida. Sinabi ni Rina na nagkita sila 5 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi pa siya nakita ni Ariel, at sigurado siyang maaalala niya ang isang magandang babae na tulad niya. Nahiya si Rina, at ipinaliwanag ni Ariel na naaalala niya ang pagsasanay kasama ang isang batang lalaki na may parehong kulay ng buhok sa kanya. Ang bata na gumamit ng twin blade slice at siya ay anak ni Captain Ivan. Itinama siya ni Rina sa pamamagitan ng pagturo na si Ivan ay may isang anak lamang at siya iyon. Ang ating bida na lalaki ay tumatagal ng ilang sandali upang i-proseso ang impormasyong ito at napagtanto na ang batang nakilala niyang Ryan ay talagang isang babae. Nagkwento na pala si Rina tungkol kay Ariel at kung paanong siya lang ang kaisa-isang bata na hindi niya matatalo. Ito ay halos hindi naririnig at sigurado si Rina na hinding-hindi na siya magpapatalo kay Ariel. Mas lumakas siya sa nakalipas na 5 taon, kaya hinamon niya si Ariel sa isa pang laban. Tumungo sila sa guild practice area at nagtataka si Lily kung talagang kakalabanin ni Rina ang isang walang klaseng lalaki. Ipinaliwanag ni Rina na talagang hindi kapani-pani walang malakas si Ariel at ipinahayag na kailangan niyang talunin siya. Nagsimula ang laban kay Rina gamit ang twin blade slice na naalala ni Ariel 5 taon na ang nakakaraan. Ang paggamit niya nito ay hindi makatwiran dahil dapat niyang malaman na maaari niyang kanselahin ito gamit ang kanyang sarili. Gumamit din si Ariel ng twin blade slice, ngunit natarante siya nang tinamaan pa rin siya ng atake nito. Inulit ni Rina na mas lumakas siya sa nakalipas na 5 taon at inihayag na ang espada na ginagamit niya ngayon ay 5 beses na mas mabigat kaysa sa mga nakasanayan. Salamat sa kakayahan ng Power Blood Desmond na tinatawag na brute strength, ang mga pag-atake ni Rina ay tumama ng mas malakas kaysa dati at ipinangako niyang gagamitin ito para mapabagsak si Ariel. Ang Power Blood Desmond ay isang advanced na antas ng swordsman class, kaya't kinikilala ni Ariel na malamang na siya ay nagsasanay ng husto sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi lamang tumama ng husto, ito rin ay kasing bilis ng dati. Gayunpaman,
Hindi natitinag ang kumpiyansa ni Ariel, dahil sinabi nitong isang pagkakamali para sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga sikreto ng kanyang lakas. Hindi nababahala si Rina habang ipinaliwanag niya na hindi magiging patas ang laban kung hindi niya bibigyan ng impormasyon si Ariel. Sinabi ni Ariel na ito ang kanyang magiging pagkatalo dahil nasukat na niya ang kanyang bilis at hindi na niya kailangang mag-abala pa sa pagkuha ng anumang mga hit. Ninsulto si Rina sa kanyang pagmamataas, kaya pumasok siya para sa isa pang pag-atake at nakahanap ng bukas. Ang kanyang pag-atake ay hindi tumama, gayunpaman, dahil ito ay kasunod lamang ng imahe ni Ariel, at tinamaan siya ni Ariel mula sa likuran. Ang pag-atake ni Rina ay parang damapo talaga ito sa kanya kaya naman napagtanto niya na ginamit lang ni Ariel ang shadow skill. Hindi makapaniwala si Rina dahil iyon ang pinakamataas na kasanayan sa klase, kahit na sa mga swordsman, at hinihiling niyang malaman kung paano ito nagawa ng walang klase na si Ariel. Patuloy siyang inaatake, at ipinaliwanag lang ni Ariel na natuto lang siyang kumilos ng napakabilis. Sigurado si Rina na kailangang may higit pa sa kwento, kaya idinagdag ni Ariel na ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Gumamit muli si Ariel ng sunod-sunod na imahe para umatake ng isa pang pag-atake, ngunit napansin niyang hindi nawawalan ng anumang banal na proteksyon si Rina. Iyan ay medyo kahanga-hanga, kaya, ipinaliwanag ni Rina na ang mga Power Bladesmen ay may gut skill at ang mga pag-atake ni Ariel ay hindi sapat upang maging sanhi ng anumang tunay na pinsala sa kanya. May sagot dito si Ariel pati na rin ang gamit niya na tinatawag na Acquire Counter. Madali niyang pinabagsak si Rina at ipinaliwanag na ang pagkuha ng counter ay isang Sword Princess counter skill na pinagdadalubhasaan ng kanyang ina. Si Ariel ang panalo, ngunit hindi maintindihan ni Rina kung paano pa rin siya matatalo sa kanya pagkatapos ng lahat ng pagsasanay na ginawa niya. Ipinaliwanag lamang ni Ariel na siya ay nagsusumikap din, ngunit siya ay natakot nang magsimulang umiyak si Rina. Pinagalitan ni Lily si Ariel sa pagpapaiyak sa kanya, ngunit tinanggihan ni Rina na umiyak siya at tumakbo paalis. Hindi maloloko ni Rina ang sinuman, gayunpaman, dahil ang kanyang mga iyak ay maririnig sa buong gusali habang siya ay tumatakbo. Pagkatapos ng kanyang nasaksihan, malugod na tinanggap ni Lily si Ariel sa guild. Nang maayos na iyon, gustong malaman ni Ariel kung bakit nagkakagulo ang guild. Sa madaling salita, malaki ang utang nila, ngunit sabi ni Lily na huwag mag-alala. May guild battle competition sa isang linggo, at ang kanilang utang ay mababayaran ng buo kung sila ang mananalo. Kailangan nila ng 3 tao para makapasok, kaya naman desperado siyang naghahanap ng bagong miyembro. Ang guild ay malinaw na hindi maganda ang hugis, kaya't humanga si Ariel na si Rina ay nananatili sa kanila ng matagal. Ipinaliwanag ni Lily kung paano napunta rito si Rina. Siya ay tinanggihan sa ibang mga guild dahil sa pagiging napakabata. Ngunit ang Dual Sword King ay masayang hiniling sa kanya na sumali sa kanyang guild. Simula nung araw na yon, loyal member na si Rina. Nakita ni Ariel ang malinaw na landas tungo sa pagliligtas sa guild, ngunit tila may itinatago si Lily. Totoo na ang kailangan lang nilang gawin ay manalo sa torneo, ngunit inihayag niya na ang 3 sa kanila ay kailangang talunin ng isang grupo ng 5 at wala silang ideya kung gaano kalakas ang kanilang mga kalaban. Si Lily ay ganap na talagang nagulat. Gayunpaman, kapag ito ay nagiging mas excited si Ariel. Ipinahayag niya na ang pakikipaglaban sa mahihirap na kalaban ay ang pinakamahusay na paraan upang pinuhin ang kanyang diskarte, at iyon ang buong dahilan kung bakit siya napunta sa lungsod na ito. Kinaumagahan, nagising si Ariel na ipinagmamalaki na kasama siya sa guild na kinaroroonan ng kanyang ina. Ilang sandali na rin mula noong nakatulog siya sa totoong kama, kaya sinabi niya sa iba na natulog siya na parang sanggol. Malinaw na masama ang pakiramdam ni Rina, kaya't napagtanto ng ating bida na dapat ay may sama pa rin itong hinahawakan noong tinalo siya nito sa pagsasanay. Pagkatapos ay gumawa si Lily ng anunsyo na itinuturo kung paano nakakuha ng 3 miyembro ang Dragon Fang. Nasa kanila na ngayon ang kinakailangang bilang ng mga tao na lalahok sa isang labanan ng pangkat, kaya papasok sila sa kompetisyon ng guild sa darating na katapusan ng linggo. Ipinaalala niya sa kanila na ang pagkapanalo sa kompetisyon na ito ay magbibigay sa kanila ng premyong pera na kailangan nila upang mapanatili ang kanilang guild na buhay. Ang kompetisyon ay isang one-on-one elimination style match, at ang guild na walang natitirang miyembro ay matatalo.
Ang mga koponan ng guild ay pinapayagan na magkaroon ng hanggang 5 miyembro, kaya kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya kasama lamang silang 3. Sila ay nasa isang matinding kawalan, ngunit wala silang pagpipilian. Si Lily ay medyo kumpiyansa, gayunpaman, dahil ang A-rank swordsman ay medyo bihira, at sina Lily at Rina ay parehong B-rank. Walang ideya si Ariel kung ano ang ibig sabihin ng mga ranggo, kaya ipinaliwanag nila na ito ay isang ranggo na nagpapakita kung gaano kalakas ang isang individual na swordsman. May kabuuang 4 na ranggo, at sa lahat ng 500 swordsman sa lungsod, 20 lamang sa kanila ang A-rank. Nagawa ni Ariel na talunin si Rina, kaya naisip ni Lily na malamang nasa B-rank din siya. Ang pagkakaroon ng 3 B-rank ay isang malaking plus, kaya naniniwala si Lily na maaari silang manalo hanggat hindi sila maihahambing sa isang A-rank. Naalala ni Lily na dapat ay available na ang tournament bracket, kaya nagmamadali siyang umalis para malaman kung aling guild ang kanilang kakalabanin. Nagtataka si Ariel kung saan pupunta si Rina, kaya galit siyang tumugon na magsasanay siya gaya ng dati. Naging interesado siya sa kanyang mga kakayahan, kaya tinanong siya ni Ariel kung ano ang kakayahan niya bilang isang power bloodesman. Alam na niya ang tungkol sa skill na tinatawag na brute strength, kaya't ipinakita niya sa kanya ang isa pa. Tinatawag itong gut skill at ginagawa nitong mas matagal ang kanyang banal na proteksyon. Si Ariel ay labis na naiintriga sa kakayahan nitong patibayin ang proteksyon ng isang tao, at nais niyang matutunan niya ito. Pagkatapos, may naisip ang ating bida, at nagpabigla siya kay Rina nang makiusap siya na hampasin siya ng kanyang espadang nakasaklob. Si Rina ay hindi mahilig sa mga ganoong bagay, kaya sinabi niya sa kanya na maghanap ng iba, ngunit nais ni Ariel na gawin niya ito at sinabi na ito ay isang pagkakataon para sa kanila na bumuo ng isang relasyon. Sinabi ni Rina na hindi niya alam kung paano tamaan ang isang tao sa isang kasiyasyang paraan, at mas gusto niyang magsimula sa isang bagay na mas normal. Mayroong malinaw na hindi pagkakaunawaan dito, kaya ipinaliwanag ni Ariel na gusto niyang saktan siya nito upang matutunan niya kung paano magparami ng gut skill. Ang kasanayang ito ay halos magagawang tumama, kaya ang pinakamabisang paraan para matutunan ito ay ang kumuha siya ng pinakamaraming hit hanggat kaya niya kapag wala siyang banal na proteksyon. Iniisip ni Rina kung si Ariel ay isang uri ng tulala habang ipinaalala nito sa kanya na ang mga kasanayan ay isang pagpapala mula sa Diyosa. Partikular ang mga ito para sa mga taong may mga klase, at hindi lang sila isang bagay na makukuha ng isang tao. Kinwestiyon na iyon ni Ariel mula pa noong bata pa siya, at iniisip niya kung paano siya nakakasigurado. Ipinaalala niya sa kanya na natutunan niya ang Twin Blade Slice at Shadow Skills, kaya sinabihan niya itong bigyan siya ng pagkakataon. Makalipas ang ilang segundo, bumalik na sila sa training room kung saan gustong makita ni Ariel ang kanyang espada. Nagdududa na naman si Rina sa kanya habang ipinapaalala nito sa kanya na custom-made ang kanyang espada. Ito ay 5 beses na mas mabigat kaysa sa isang normal, at sinabi niya na hindi ito magagawa ni Ariel. Pagkatapos ay tinutulan ni Ariel ang lahat ng loika sa pamamagitan ng madaling pagturo ng espada pabalik sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano niya nagagawang gamitin ito nang walang husay sa lakas, kaya ipinaliwanag ni Ariel na mayroon talaga siyang higit pa sa lakas. Tulad ng Shadow at Twin Blade Slice, ang mga ito ay mga kasanayan na nakuha niya sa pamamagitan ng pagsasanay araw-araw, pagbabarena sa kanila sa pagkakaroon. Umaasa si Ariel na kumbinsido na siya ngayon at nagtatanong kung ang pagsisikap ay talagang walang kahulugan sa harap ng talento. Sa wakas ay tinanggap ni Rina ang kanyang kaya at sumang-ayon sa kanya. Kung ang pagsisikap ay walang kabuluhan, kung gayon siya ay isa pa rin kundi isang karaniwang swordsman. Ngayong nasa iisang pahina na sila, pumayag si Rina na tulungan si Ariel sa kanyang espesyal na pagsasanay. Wala rin siyang balak magpigil, kaya ayaw niyang makarinig ng kahit anong reklamo. Pinahahalagahan ni Ariel ang kanyang tulong at pinamula siya sa pagsasabing ipinagmamalaki niyang makasama ang isang bayang kinalokan kasama ang isang mabuting babae. Ayaw ni Rina na pinupuri siya kaya agad niya itong tinatrato na parang punching bag. Makalipas ang ilang oras, agad na isiniwalat ni Lily na mayroon siyang masamang balita nang malaman niya kung sino ang kanilang makakalaban. Sa kasamaang palad para sa kanila, kailangan nilang labanan ang kasalukuyang nangungunang guild, ang Black Blade, at mayroon silang 8 A-rank na mga swordsman. Para mas lumala pa, walang awa ang boss guild na si George.
Wala siyang pakialam sa maliit na guild nila, at gagamitin niya ang buong puwersa ng kanyang guild para lipulin sila. Ang sitwasyong ito ay hindi posibleng maging mas malala pa, ngunit ipinahayag pa rin ni Lily na wala silang pagpipilian kundi ang manalo. Kailangan nilang magsama-sama bilang isang pangkat na konektado ng katawan at kaluluwa. Siyempre, kinilabutan siya nang makitang kabaligtaran ang nangyayari na tila nagkakagulo na naman ang dalawang kasamahan niya. Sinubukan ni Rina na ipaliwanag na nagsasanay sila, ngunit para kay Lily ay para lang nililihis ni Rina ang stress niya sa newbie. Ni isang salita ay hindi nakinig si Ariel dahil gutom lang siya, at hindi makapaniwala si Rina na iyon lang ang naiisip niya pagkatapos ng pagpapahirap na ibinigay nito sa kanya. Lumipas ang mga araw at dumating ang ating mga bida sa Coliseum sa araw ng kompetisyon. Ang unang araw ay ang Dragon Fang versus Black Blade at pinag-usapan ng mga tao sa paligid ang matchup. Lumalabas na walang nakakaalam na ang Dragon Fang ay isang guild pa rin, ngunit nangangahulugan ito na ang laban ay ang lumang nangungunang guild laban sa bago. Ang mga tao ay tumataya sa Black Blade para manalo. Kailangang pigilan ni Rina si Lily na baguhin ang kanilang isip. Naisip ni Ariel na isang magandang bagay nang ipaliwanag ni Lily na ang kasalukuyang mga posibilidad sa pagtaya sa kanila ay 20-1, kaya kailangan niyang mabilis na sabihin sa kanya na nangangahulugan ito na walang umaasa na mananalo sila. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay maaaring ang perpektong pagkakataon para sa kanila na maging mayaman. Sila ay ganap na mahirap kung sila ay matalo pa rin, kaya gusto niyang doblehin ang kanilang pagkapanalo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lily na nagawa na niya ito nang hindi nagtatanong sa kanila. Kumuha siya ng isa pang pautang gamit ang collateral ng kanilang home base at itinaya ang lahat sa kanila para manalo. Kung matatalo sila, mawawala sa kanila ang mga bagay na nawala sa kanila. Ngunit kung manalo sila, ang kanilang buong buhay ay magbabago magpakailanman. Hindi na sila pag-uusapan ng mga tao dahil sa pagiging mahirap na guild, at maibabalik nila ang kanilang dating kaluwalhatian. Natatakot pa rin si Rina kung gaano kasama ang mangyayari kapag natalo sila, ngunit walang pakialam si Lily at idineklara niya na kapag bumaba sila, sila ay bababa sa ninggas ng kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ni George, na nasisiyahang makita na ginagawa ni Lily ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang guild ng kanyang ama. Ipinapalagay ni Lily na narito siya upang maliitin ang mga ito, ngunit sinabi ni George na talagang nag-cheer siya para sa kanila. Nalulungkot siyang makita na ang isang dating karibal na guild ay bumagsak sa napakahirap na panahon at wala siyang ibang gusto kundi ang makita silang magtagumpay. Ibinunyag niya na ang pakiramdam na ito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang tumulong sa kanila. Ginawa niya ang mga ito ng isang pabor at ginamit ang kanyang impluwensya upang itugma ang kanilang mga guild laban sa isa't isa. Galit na galit si Lily dahil hindi ito pantay na laban, ngunit sinabi ni George na ang labanan sa pagitan ng luma at ng bago ay magbibigay ng malaking spotlight sa kanila, at may malaking pagkakataon na kumita ng kaunting pera. Siyempre, sinasabi niya na iyon ay kung tataya ka sa tamang panalo, at ang guild ni Lily ay walang pagkakataon na talunin ang kanyang A-rank na swordsman. Isang masamang tawa ang pinakawalan ni George, ngunit tiniyak ni Lily sa kanya na mananalo ang kanyang koponan. Siya ay umalis, at ang palaging mapagmasid na si Ariel ay nakakakuha ng pakiramdam na ang taong iyon ay hindi talaga gusto na sila ang manalo. Pareho ang pakiramdam ni Rina dahil malinaw na gusto ni George na ganap na matanggal ang kanilang guild. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay oras na para magsimula ang laban. Wala si George sa listahan ng mga contenders, kaya nagtataka si Ariel kung magiging madali sila sa kanila, ngunit ipinaalala ni Lily sa kanya na ang buong koponan nila ay puno ng mga A-rank na swordsman. Hindi sila nagpipigil, at itinuro ni Rina na ang kanilang lineup ay mas agresibo kaysa karaniwan. Ginulat sila ni Ariel, gayunpaman, dahil hindi siya nag-aalala at mas nasasabik na makakita ng ilang kawili-wiling mga kasanayan. Para sa unang laban, ang miyembro ng Black Blade na nagngangalang Gino ay tinawag sa entablado, at ipinahayag niya na siya mismo ang bubura sa buong koponan ng kaaway. Tungkol naman sa Dragon Fang, nabigla ang announcer nang malaman niyang magpapadala sila sa walang klase na Ariel. Natigilan ang lahat sa audience at inaakala nilang isa siyang walang klase. Hindi makapaniwala si Gino na kailangan niyang labanan ang isang walang klaseng talunan dahil napakalaking pag-aaksaya ng oras para sa isang A-rank na tulad niya.
Magsisimula ang laban at sumigaw ang mga tao sa tuwa habang si Gino ay gumagamit ng blink dash sa critical thrust skill para atakihin si Ariel. Si Lily ay natakot para sa kanyang kaibigan, ngunit sinabi sa kanya ni Rina na tingnang mabuti. Sa totoo lang shadow skill lang ito ni Ariel, pero hindi nagulat si Gino. Alam niya ang kakayahan, kaya hinuhulaan niya na nasa likod niya ang totoong Ariel. Sa kasamaang palad, ito ay isa pang after image, at para mapalala ang mga bagay para kay Gino, nagawa ni Ariel na gawin itong tila dalawa sa kanya sa parehong oras. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Gino, dahil plano niyang atakihin silang dalawa gamit ang blink dash, ngunit natigilan siya nang may isa pang Ariel sa likuran niya. Mabilis na nilabanan ni Gino ang tatlo sa kanila, ngunit ang pang-apat na Ariel ay nagpakita ng wala saan upang tumusok sa kanya, at sinabi ni Ariel na siya ang tunay sa lahat ng panahon. Tapos na si Gino dahil hindi niya akalain na may makakagawa ng 3 after images, pero sabi ni Ariel na wala lang iyon. Ang kanyang ina ay palaging gumagawa ng hindi bababa sa 5 sa panahon ng kanyang pagsasanay sa kanya, at hindi man lang ito lumalaban ng seryoso sa kanya. Dahil doon, naghiyawan ang buong crowd habang inaanunsyo ang walang klaseng Ariel na siyang panalo. Hindi siya pinagdudahan ni Lily kahit isang segundo, ngunit hindi makapaniwala si Rina na nagawa niyang talunin ang isang A-rank swordsman ng ganoon kadali. Lahat ng tao sa buong Coliseum ay namangha sa kanya, ngunit hindi nasiyahan si Ariel. Iniisip niya kung paanong hindi niya nagawang gayahin ang critical na thrust ni Gino at natukoy niya na marami pa siyang pagsasanay na dapat gawin. Pero, handa nang magpatuloy si Ariel, at lahat ng tao sa karamihan ay hindi pa rin makapaniwala na siya ay walang klase. Hindi dapat matalo ng isang walang klase ang isang A-rank, kaya lahat sila ay nagtataka kung paano niya ito ginagawa. Mabilis na ginawa ni Ariel ang kanyang pag-atake sa pangalawang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Twin Blade Slice. Ang kanyang ikatlong kalaban ay isang mahusay na manlalaban gamit ang isang maliit na talem, ngunit nagawang talunin siya ni Ariel ng madali. Lalong lumalakas ang hiyawan ng mga tao para sa kanya, at gulat na gulat pa ang mga babae ngayon nang makitang dinurog lang ni Ariel ang tatlong A-rank nang hindi gumagamit ng napakaraming oras or pagsisikap. Nagsisimula ng maniwala si Lily na kaya niyang gawin ang isang perpektong sweep, ngunit hindi comfortable si Rina na hayaan si Ariel na gawin ang lahat ng gawain. Si Lily, sa kabilang banda, ay mas komportable dahil alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa A-ranks. Si Ariel lang ang pag-asa nila kaya naman siya ay nag-cheer para sa kanya na parang buhay niya ang nakasalalay dito. Paulit-ulit niyang sinisigawan ang dalawa pa ang natitira, at pinasama niya si Rina. Ang susunod na kalaban ni Ariel ay isang higanteng brute na nagngangalang Kinto, at nagagawa niyang itulak si Ariel pabalik ng puro lakas. Tumanggi si Kinto na maniwala na talagang walang klase si Ariel, ngunit walang pakialam si Ariel. Mas interesado siya sa aktual na laban dahil ang mga shield swordsman na tulad nitong lalaking ito ay mahirap talunin. Hindi siya makakatama ng anumang kritikal na pag-atake kay Kinto, kaya napagpasyahan ni Ariel na kailangan niyang isuot ang kanyang banal na proteksyon ng paunti-unti. Hindi may palibot ni Kinto ang kanyang ulo sa kung paano nanalo si Ariel sa kanyang sarili laban sa A-ranks, kaya ipinaliwanag ni Ariel na kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga. Kinailangan niyang isakripisyo ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap at italaga ang kanyang buong buhay sa mga kasanayan sa pag-aaral. Ipinahayag ni Kinto na ang pagsusumikap ay makakarating lamang sa iyo sa buhay at ang mga taong may klase ay palaging mananalo sa huli. Pagkatapos ay nag-fake si Kinto na parang gagamit siya ng sword attack at agad na lumipat para gamitin ang kanyang shield bash. Nandyan si Ariel sa tabi niya bagaman habang pinipigilan niya ito ng isang sipa at iniisip niya kung paano nangyari ang lahat salamat sa foresight skill. Kabilang sa buong repertoire ng Sword Princess ng kanyang ina, ang pag-iintindi sa kinabukasan ay ang kasanayan na pinaka-pinaghirapan niyang matutunan. Sa wakas ay nagawang tanggalin ni Ariel ang kalasag kay Kinto, ngunit iba ang inaalala ni Kinto. Nakilala niya ang sipa na ginamit ni Ariel, kaya inihayag ni Ariel na natutunan lang niya ito sa pamamagitan ng paggaya sa barbarian na nakalaban niya kanina. Siyempre, si Ariel ay hindi maaaring maging mapanuri sa kanyang sarili habang itinuturo niya na ang kanyang pag-ikot ng balakang at ang anggulo ng kanyang paa ay hindi perpekto. Sinubukan itong muli ni Ariel habang naghahatid siya ng malakas na sipa sa katawan ni Kinto,
ngunit tumanggi si Kinto na maniwala na kaya niyang gayahin ang mga kasanayan. Inamin ni Ariel na mayroong ilang komplikadong mga kasanayan na nangangailangan ng higit na kasanayan upang makabisado, ngunit may ilan na halos maaari niyang makuha pagkatapos makita ang mga ito ng isang beses. Nagpasya si Ariel na bigyan siya ng isang halimbawa, kaya natigilan niya si Kinto sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang sariling kalasag. Naiinsulto si Kinto habang tinatanggihan niyang makuha ni Ariel ang kanyang kalasag, ngunit mabilis niyang nalaman na wala siyang pagpipilian. Madaling iniiwasan ni Ariel ang kanyang mga pag-atake at ginamit ang sariling shield bash skill ni Kinto para bumagsak siya sa lupa. Natutuwa si Ariel na makitang perpektong magkapares ang shield bash na iyon sa blink dash na ngayon lang niya natutunan ng gumawa ito ng malakas na pag-atake. Natigilan si Kinto matapos matalo sa sarili niyang kakayahan, ngunit siya ay nawalan ng malay at si Ariel ay inihayag na panalo. Hindi man lang natuwa ang mga tao sa pagkakataong ito dahil ang kanilang pananabik ay naging ganap na hindi makapaniwala. Nakakatakot sa kanila kung gaano kalakas si Ariel, dahil hindi man lang siya nakakuha ng kahit isang tama sa huling laban na iyon. Mas nag-aalinlangan sila ngayon tungkol sa pagiging walang klase ni Ariel at determinadong ito ay isang pagkakamali. Mabilis na napalitan ng galit ang kanilang kawalang paniwala habang iniisip nilang nagkamali ang management at hinihiling nila na ma-disqualify si Ariel. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng tagapagbalita na ang mga tagapangasiwa ng torneo ay nagpasya na gawin ang isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Ibubunyag nila sa publiko ang Class ID ni Ariel para makita ng lahat ang katotohanan para sa kanilang sarili. Hindi naman tumutol si Ariel dahil gusto lang niyang ituloy ang laban. Kaya, ang mga organizer ay naglalabas ng bowl ang kristal para kumpirmahin na ang kanyang Class ID ay lihai timo. Kinumpirma ng pagsubok na si Ariel ay sertipikadong walang klase, na nangangahulugan na ang karamihan ay nasasaksihan ang isang bagay na hindi pa nangyari. Ang walang klaseng underdog ay gumagawa ng imposible, kaya muli silang nagpalakpakan. Ang mga babae ay nagiging mas kumpiyansa na si Ariel ay maaaring manalo sa lahat ng bagay, at si Lily ay nagnanais na sinabi sa kanya ni Rina ng mas maaga kung gaano kalakas si Ariel. Kung ginawa niya, kung gayon maaari siyang magbenta ng higit pang mga bagay at kumuha ng higit pang mga pautang. Sinabi ni Rina na hindi niya akalain na makakaabot din si Ariel ng ganito, at mapapaisip lang siya kung anong klaseng pagsasanay ang ginawa niya sa nakalipas na 5 taon. Napagtanto ni Lily na kailangan niyang maghanda para sa mangyayari pagkatapos ng laban. Ipinapalagay ni Rina na after party ang kanyang pinag-uusapan, ngunit nalungkot siya nang ihayag ni Lily na tungkol ito sa pagpapakasal kay Ariel. Nagpasya na si Lily na pakasalan siya, kahit na matalo sila at kailangan nilang tumakas mula sa mga loan shark na susunod sa kanila. Malinaw na sa kanya ngayon na ang muling pagbuhay sa guild ay higit sa posible hanggat matatali niya si Ariel. Sa sandaling iyon, inanunsyo na ang huling swordsman mula sa Black Blade ay tatanggo na ngayon sa entablado. Ito ang master swordsman na nagngangalang Masiro. At namangha si Ariel nang makita niyang ang lalaking ito ay may hawak na isang hubog na espada na may manipis na talam. Ito ay isang katana at ipinaliwanag ni Rina na si Masiro ay isang advanced class samurai. Wala pang nakita si Rina noon na ganito at hindi pa narinig ni Lily na miyembro ng Black Blade ang lalaking ito. Malinaw na mapanganib ang taong ito, at siya ang sikretong sandata ng Black Blade. Magsisimula ang labanan at naging alerto si Ariel sa unang pagkakataon dahil naramdaman niya kung gaano kadelikado si Masiro nang hindi man lang hinugot ang kanyang espada. Masasabi agad ni Ariel na masyadong delikado ang makipaglapit, at pinupuri siya ni Masiro sa pagiging mapagmatsyag. Inihayag ni Masiro na alam na niya na hindi siya mananalo sa anumang normal na pag-atake, kaya ang plano niya ay akitin si Ariel. Kapag malapit na siya, pinaplano ni Masiro na tapusin ang laban gamit ang kanyang ultimate skill. Biglang nabigla si Masiro habang si Ariel ay lumalapit sa kanya, kahit pagkatapos niyang ihayag ang kanyang diskarte. Sinabi niya na si Ariel ay naguhukay lamang ng kanyang sariling libingan, ngunit itinuro ni Ariel na sila ay natigil sa isang pagkapatas maliban kung siya ay gumawa ng isang hakbang. Pero higit sa lahat, gusto ni Ariel na makita ang sukdulang kakayahan niya. Si Masiro ay hindi kapani-paniwalang naiintriga kay Ariel, ngunit sa kasamaang palad, ibinunyag niya na imposible para sa kanya na makita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa sandaling ay activate niya ito, makikita na lamang ni Ariel ang kanyang sarili na nakasubsob sa dumi.
Lalo lang nitong nasa sabik si Ariel habang ipinapaliwanag niya na medyo kumpiyansa din siya sa sarili niyang bilis. Pero sa kaibuturan, hindi mapigilan ni Ariel ang pag-iisip ng kung ano-ano. Hindi pa rin nabubunot ni Masiro ang kanyang espada, kaya natukoy niya na ang pinakahuling kasanayan ay dapat magsimula sa ganitong paraan. Hindi man lang maisip ni Ariel kung ano ito, kaya nagpa siya siyang magsimula sa isang after image. Mabilis niyang tinanggihan ang planong iyon, gayunpaman, nang mapagtanto niyang napakataas ng persepsyon ng taong ito na makikita niya ito. Sa huli, magsisimula ang laban sa sandaling siya ay tumuntong sa hanay ni Masiro, at kung sino ang mas mabilis ang siyang mananalo. Huling hakbang ang ginawa ni Ariel, dahilan para magamit ni Masiro ang kanyang ultimate skill, ngunit natigilan siya nang mawala si Ariel. Sigurado si Masiro na si Ariel ay hindi isang after image noon, ibig sabihin, kahit papaano ay mas mabilis ang paggalaw ni Ariel kaysa sa kanyang talam. Si Ariel ay nakakagulat na nagpakita sa kanyang likuran at pinahahalagahan si Masiro sa pagiging napakabilis. Si Masiro ang pinakamabilis na taong nakita niya sa lungsod, ngunit sinabi ni Ariel na tinuruan siya ng mas mabilis kaysa sa kanya. Pagkatapos ay gumamit si Ariel ng Piercing Tempest para magland ng maraming pag-atake ng sabay-sabay, at kinilala ito ni Lily bilang sukdulang kasanayan ng isang Sword Princess. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay hindi man lang makita ang pag-atake, at si Ariel ay inihayag na panalo. Nangangahulugan ito na ang kompetisyon ay tapos na, at ito ay napanalunan ng Dragon Fang sa isang kamanghamanghang, malinis na sweep. Siyempre, ang ilang mga tao sa karamihan ay galit na galit dahil marami sa kanila ang tumaya para sa pinapaboran na Black Blade na manalo, ngunit ang mga babae ay hindi maaaring maging mas masaya. Agad na pinasalamatan ni Lily si Ariel para sa lahat, ngunit hindi siya ang uri ng nagdiriwang. Hindi makapaniwala si Lily na umiwas siya sa yakap, kaya ipinaliwanag ni Ariel na ang pag-iwas sa mga taong sumusulpot sa kanya ay isang ugali lamang. Gayunpaman, hindi nagalit si Lily, dahil nailigtas na ngayon ang kanilang guild, at gumawa sila ng 1 toneladang seryosong pera sa ibabaw nito. Mukhang handa na rin si Rina para sa isang yakap, ngunit humiwalay siya rito at ipinaliwanag na nahuli lang siya sa kasabikan. Gusto ni Ariel na tanggalin niya ang kanyang baluti kung magkayakap sila, ngunit nagkunwari siyang walang sinabi pagkatapos niyang hindi siya marinig. Si Lily naman ay nag-alok na alisin ang lahat bago sila magkayakap, ngunit muli siyang iniiwasan ni Ariel. Sa malapit, si George ay nag-uumapo sa galit. Hindi siya makapaniwala na natalo lang ang kanyang guild sa isang walang klaseng basura, at nangako siyang pagbabayaran si Ariel. Nang gabing iyon, ipinagdiriwang ng ating mga bida ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Ang kapistahan ay malinis, at sinabi ni Lily na walang katulad ang isang pagdiriwang na inumin pagkatapos ng isang panalo. Hindi makapaniwala si Ariel na nasa hustong gulang na siya para uminom, at ang dalawa pa niyang kasamahan ay kailangang maiwan sa pag-inom ng juice. Gusto pa rin sana ni Lily na pakasalan si Ariel, at sinabihan niya itong itigil na ang pagiging mahiyain. Tinanggihan siya ni Ariel sa ika-1 beses at ipinaliwanag na wala itong kinalaman sa kahihiyan. Pinaalalahanan siya ni Lily na siya ay isang magandang babae na handang alagaan siya. Sinabi ni Ariel na mas gusto niyang pakasalan ang isang tulad ni Rina. Siyempre, natigilan ang dalawang babae sa matapang niyang pahayag, pero hindi man lang siya pinaniwalaan ni Rina. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang mas mahusay na kasinungalingan para sa pagtanggi kay Lily, ngunit iginiit ni Ariel na nagsasabi siya ng totoo. Nagtataka siya kung bakit hindi naniniwala si Rina sa kanya, kaya't inihayag niya na palaging sinasabi ng mga tao na siya ay matigas na tao. Ang kanyang lumang boyish na gupit ay hindi nakatulong, at gayon din ang katotohanan na siya ay palaging nagswi-swing ng espada sa paligid. Maging si Ariel ay nag-iisip na siya ay lalaki, at inamin ni Rina na wala siyang alindog sa kanya. Tinitingnan ni Ariel ang isang pares ng kanyang mga alindog, at hindi niya maiwasang hindi sumang-ayon sa kanya. Gayunpaman, hindi mahalaga ang alinmang paraan, dahil ipinaalala sa kanya ni Rina na naglalayon siyang maging pinakamalakas na swordsman, at wala siyang oras na mag-alala tungkol sa pagiging pambabae. Samantala, si Lily ay lubos na nabigla sa kung gaano kalimo si Rina. Si Rina ay pinagpala ng mga Diyos, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang pinakamalaking armas sa kanyang arsenal. Tamang-tama ito para kay Lily dahil nangangahulugan iyon na walang banta sa kanya si Rina. Agad siyang lumapit,
Nag-aalok na magpamasahe kay Ariel sa kanyang silid upang matulungan siyang mag-relax, ngunit yumay na si Rina sa kanyang ginagawa. Nangako si Lily na siya ay inosente, ngunit malinaw na iba ang sinasabi ng kanyang mukha. Mas gugustuhin na naman ni Ariel kung tulungan siya ni Rina na makapagpahinga, at hindi makapaniwala si Lily kung gaano siya determinado. Pumayag si Rina na tulungan siya, ngunit ang kanyang ideya ng pagre-relax ay higit na pagsasanay. Binigyang diin ni Rina na ito ay mas katulad ng pagpapahirap sa halip na ang masahe na iniisip niya. Ipinaliwanag ni Ariel, gayunpaman, na ito ay mas mahalaga sa kanya. Ang pisikal na itinulak sa bingit ng kanyang sariling pagkasawi ay ang tanging paraan para ma-master niya ang gut skill. Kung gusto niyang matutunan ang kasanayang ito, dapat siyang mahirapan na hindi pa nakikita ng sinuman. Sinabi ni Ariel na hindi niya ito magagawa ng walang tulong ng isang kaibigan na parehong may kakayahan at mapagkakatiwalaan. Kaya, doon pumapasok si Rina. Nagagalak si Rina na naniniwala siyang mapagkakatiwalaan siya, ngunit ang paghampas sa kanya ng paulit-ulit habang walang pagtatanggol ay medyo malupit. Sa sandaling iyon, dumating ang lasing na ama ni Lily upang sabihin sa lahat na itigil na ito para makatulog na siya, at hiniling niyang malaman kung tungkol saan ang lahat ng kaguluhan. Ipinapalagay niya na nagsasanay sila dahil sa pagkabigo dahil nawasak lang sila sa torneo, ngunit ipinahayag ni Lily na talagang nanalo sila sa kanilang laban-laban sa Black Blade. Imposibleng paniwalaan ito kung hindi mo ito nakita ng iyong mga mata, kaya ipinapalagay niya na ang Black Blade ay nagpadala ng kanilang mga baguhan laban sa kanila. Si Lily ay mabilis na itinutuwid ito muli, bagaman, habang ipinapaliwanag niya na ang lahat ng kanilang mga kalaban ay talagang isang A-rank. Ang kanyang ama ay nagpupumilit na paniwalaan ito, ngunit ang kawalang paniwala ay lumalala lamang nang ihayag ni Lily na si Ariel ay talagang natalo ang lahat ng kanilang mga kalaban ng mag-isa. Ang pangalan ng ama ni Lily ay Rudy, at mapapaisip lang siya kung talagang ganoon kalakas ang bagong lalaki sa kanyang guild. Sa wakas ay nakarating si Lily sa mabuting balita at ibinunyag sa kanyang ama na kumita sila ng higit sa sapat na pera para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapatakbo ng guild. Salamat kay Ariel, ang kanilang guild ay mas malapit sa pagbabalik sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa kasamaang palad, iniisip ni Rudy na siya ay masyadong maasahin sa mabuti habang itinuturo niya ang malamig na katotohanan ng mundong ito. Ilang beses na niya itong nakita habang ipinapaliwanag niya na ang isang kasing lakas ni Ariel ay makukuha ng mas mahusay na guild sa lalong madaling panahon. Mag-aalok sila sa kanya ng pera at kapangyarihan. Kaya, ang kanilang guild ay babalik sa pagkalugi muli sa lalong madaling panahon. Buong pagmamalaking paliwanag ni Lily na inasikaso na rin niya iyon dahil ikakasal na sila ni Ariel. Itatali niya agad siya para hindi siya makaalis sa guild, ngunit ipinaalala ni Ariel sa kanya na hindi siya nangako na magpapakasal. Si Rudy ay nalulumbay gaya ng dati habang sinasabi niya sa kanyang anak na sumuko. Ang pagsisikap na iligtas ang guild ay walang kabuluhan, kaya gusto niyang gumawa siya ng isang bagay na mas mahusay sa kanyang oras. Sa wakas ay nagsalita na si Ariel sa kanyang pagtatanggol. Sinabi niya na habang si Lily ay maaaring isang ganap na tulala na walang katalinuhan na magsalita, mas mabuti pa rin siya kaysa sa isang talunan na sumuko na lamang at walang ginagawa. Ninsulto si Rudy sa halatang direktang pag-atake na ito. Pero mapapaisip lang si Ariel kung kailan titigil si Rudy sa pagmumakmak at magsisimulang kumilos sa kanyang edad. Itinuro ni Ariel na maaari pa ring gamitin ni Rudy ang espada gamit ang kanyang natitirang braso. Ngunit ito ay talagang nagtatakda kay Rudy. Agresibo niyang hinawakan si Ariel at iginiit na wala siyang alam kahit isang bagay tungkol sa kanyang sitwasyon. Ang isang tulad niya na may dalawahang swordsman na klase na hindi maaaring humawak ng dalawang espada ay walang natitira kundi isang grupo ng mga hindi nagagamit na kasanayan. Isang pagkakataon lang na magkaroon ka ng kakayahan, kaya nang hindi niya nagagamit ang kanya, sinabi ni Rudy na wala na siyang silbi. Inamin ni Ariel na hindi alam ang eksaktong sitwasyon niya, nagkaroon din ng mga hamon si Ariel. Siya ay ipinanganak na walang klase at walang sariling kakayahan. Umabot sa tipong point ang frustration ni Rudy kaya umalis na lang siya. Namangha si Ariel dahil ramdam niya kung gaano kalakas si Rudy sa kabila ng anumang kakayahan na nawala sa kanya. Sigurado si Ariel na maaari pa rin siyang maging isang makapangyarihang swordsman, at hindi niya maiwasang maramdaman na hinahayaan lang ito ni Rudy sa pag-aaksaya. Nagpasalamat pa rin si Lily sa kanya, gayunpaman,
dahil naniniwala siya na maaaring nakarating sa kanya ang mga salita ni Ariel. Umaasa siya na baka mahikayat nito ang kanyang ama na gumawa ng isang bagay. At sumang-ayon si Rina na talagang mabuting tao si Rudy. Ang kailangan lang niya ay tuklasin muli ang kanyang hilig at babalik siya sa aksyon sa lalong madaling panahon. Inaasahan ito ni Ariel dahil gusto niyang ituro sa kanya ni Rudy ang ilan sa kanyang mga kasanayan. Maaaring wala sa peak form si Rudy, ngunit sigurado si Ariel na marami pa siyang matututunan sa isang dalawahang eskrimador na tulad niya. Medyo malinaw na sa ngayon na ang iniisip lang ni Ariel ay ang pag-aaral ng maraming kakayahan hanggat maaari. Kaya iminungkahi ni Lily na subukan niyang pumunta sa isang piitan. Laking gulat ni Rina nang malaman niyang hindi niya alam kung ano iyon. Kaya ipinaliwanag ng mga babae na mayroong isang napakalaking piitan sa ilalim ng Sword City, at ito ay isang lugar na puno ng mga bitag. Ang mga piitan ay dinadagsa rin ng lahat ng uri ng mga halimaw, at ito ang nagpa-excite kay Ariel na pumunta doon. Nakahanda na rin si Rina dahil gusto niyang makakuha ng aktwal na karanasan sa labanan bilang paghahanda sa Sword God competition na paparating. Siyempre, hindi rin alam ni Ariel kung ano iyon, at napagtanto ng mga babae na walang alam ang lalaking ito tungkol sa lungsod. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, tinutukoy ng torneo ng Sword God kung sino ang pinakadakilang swordsman. Ito ang pinakamalaking labanan sa lungsod ng mga espada, at lahat ng nangungunang swordsman mula sa buong mundo ay pumupunta sa lungsod upang lumahok. Alam na ni Lily na gustong sumali ni Ariel, kaya kinuha niya ang kalayaan na kumuha sa kanya ng entry sheet. Ang natitira na lang ay pirmahan niya ang kanyang pangalan, ngunit natigilan si Lily nang mapunit na lang ito ni Ariel sa kalahati. Naisip ni Rina na gusto niyang sumali, ngunit itinuro ni Ariel na sinubukan lang siya nang mapanlinlang na si Lily na pumirma sa isang sertipiko ng kasal. Tinawag ito ni Lily na isang inosenteng maliit na biro, ngunit pinarusahan siya ni Ariel ng isang chokehold. Sa ibang lugar, nakikita natin na may nakatingin sa kanila ng malapitan. Ito ay isang taong nagtatrabaho para kay George, at inihayag niya na si Ariel at ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa piitan bukas. Sinabi ni George na iyon ay napaka-convenient dahil mayroon siyang plano. Mag-set up siya ng isang maliit na aksidente para makatagpo sila sa piitan at walang sino man ang makakapag-trace nito pabalik sa kanya. Tumanggi si George na hayaan ang sino man na pigilan siya sa paghihiganti, at tumawa siya na parang isang masamang baliw. Kinaumagahan, naghahanda si Lily na paibigan ang ating bida, at sigurado siyang hindi ito makakalaban. Plano niyang gisingin ito ng kaunting kiss, ngunit nagising si Ariel na iniisip kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sinabi ni Lily sa kanyang magiging asawa na mag-relax lang, ngunit napasigaw siya sa matinding paghihirap nang simulan niyang durugan ang kanyang bungo. Hindi siya makapaniwala na magiging napakasama niya sa isang magandang dalaga na tulad niya, pero ipinunto niya na mas parang stalker ito. Hindi maintindihan ni Lily kung bakit hindi umuobra ang kanyang mga pagsisikap sa isang lalaking tulad ni Ariel, lalo na't ang isang magandang babae na tulad niya ay ibinabato ang sarili sa kanya. Ang ating bida ay hindi kapani-pani walang disiplinado, gayunpaman, at hindi siya interesado. Sa kasamaang palad, mali ang naisip ni Lily nang itali siya nito. Iniisip niya kung ito ba talaga ang gusto niya, pero iniwan lang siya ni Ariel sa alikabok. Dumiretso si Ariel kay Rina, at pinayagan niya itong makapasok sa kanyang silid. Gusto niyang puntahan ni Rina si Lily, ngunit nakatulog na si Rina. Nakikipag-slip talkang din siya, at nangangarap siyang sabihin sa kanyang ama na sa wakas ay naging power bladesman na siya tulad niya. Gusto niyang purihin siya, kaya obligado at tinapik-tapik siya ni Ariel sa ulo. Maliwanag na daddy's girl si Rina, ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay naputol nang sumisigaw na si Lily. Dumating si Rudy upang tingnan kung ano ang gulo, ngunit napahiya si Lily at sinabihan siyang umalis doon. Maya-maya, dumating ang grupo sa underground na piitan. Naisip ni Ariel na ito ay magiging parang kuweba, at nagulat siya nang makita ang napakaraming tao sa paligid. Ito ay dahil ang torneo ng Sword God ay medyo malapit na, at lahat ng mga taong ito ay nagsisikap na makakuha ng higit pang karanasan sa labanan tulad nila. Sa loob, ipinaliwanag ni Lily na ang teleportation seal ay nagpapahintulot sa mga tao na maglakbay sa anumang palapag na gusto nila. Gayunpaman, maaari lamang silang pumunta sa mga antas na napuntahan na nila. Si Lily, halimbawa,
ay maaaring pumunta hanggang sa antas 12, at si Rina ay maaaring pumunta sa antas 14. Si Ariel ay nagtataka kung siya ay maaaring pumunta sa ika-14 na antas kung siya ay sumama kay Rina, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang magic sa selyo ay hahayaan lamang ang mga tao na pumunta sa isang antas na personal nilang napunta sa kanilang sarili. Medyo nadismaya si Ariel dito dahil gusto niyang labanan kaagad ang malalakas na halimaw, ngunit walang makakatulong dito. Sinabi ni Lily na hindi problema dahil gagabayan siya nito sa pinakamaikling ruta at dumiretso sila sa mas mababang antas. Ang pagiging gabay niya kay Lily ay nangangahulugan na makakaalis na lang si Rina ng mag-isa, ngunit iniisip ni Rina na makakasama silang lahat. Ipinaalala sa kanya ng tusong si Lily na hindi na kailangan ng dalawang gabay, at mabilis na nagbago ang kanyang tono. Iniisip niya kung may problema ba si Rina sa pagiging guide niya ni Ariel, pero wala si Rina. Tumatak iyon sa isip ni Lily, kaya't isinama niya si Ariel at sinabing makakahanap sila ng magandang pribadong pwesto para masundan nila ang kanilang tinigilan ngayong umaga. Gayunpaman, muling nilinaw ni Ariel ang kanyang mga intensyon. Gusto niyang sumama si Rina sa kanila, at masayang pumayag si Rina. Matapos ma-teleport, mabilis na nahahanap ng grupo ang kanilang sarili sa labanan laban sa mga nabubuhay na halimaw na nakabaluti. Madaling hinaharangan ni Ariel ang isa sa kanilang mga pag-atake, ngunit ang mga bagay na ito ay napakabilis, at ang isa sa mga ito ay muntik nang mahuli si Ariel. Kinikilala niya kung gaano sila kabilis sa kabila ng napakaraming mabibigat na sandata, ngunit hindi nababahala si Ariel kahit kaunti. Hiniwa niya ang isa sa kanilang mga ulo at iniisip tungkol sa kung paano wala sa kanilang mga kasanayan ay out of the ordinary. Gayunman, nagulat si Ariel nang mapagtanto niyang hindi sapat ang pagkatok sa kanilang mga ulo para talunin sila. Gumagalaw pa rin ito ng walang ulo. Itinuro ni Rina na ang mga ito ay mga walang laman na suit ng armor na gumagalaw gamit ang magic power ng piitan. Wala silang nararamdamang sakit at wala silang kahinaan. Si Ariel ay isang medyo matalinong tao, gayunpaman, at agad na natukoy na ang pinakamahusay na paraan upang talunin sila ay ang paghangad sa kanilang mga binti. Nagdiwang si Lily pagkatapos niyang putulin ang isa, ngunit gumagalaw pa rin ang bagay. Ito ay medyo takot-takot, ngunit ito ay hindi nakakapinsala ngayon, at si Rina ay tapos na rin sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi na sila gumagalaw, ngunit magsisimula na silang mag-regenerate sa lalong madaling panahon, at aatake na lang sila muli. Napagtanto ni Ariel na nangangahulugan ito na maaari na lang nilang labanan ang mga ito ng paulit-ulit, at magiging perpekto ito para sa pagsasanay sa espada. Bulalas ni Lily na ito ay talagang mahirap na labanan, ngunit ang dalawa pa ay mabilis na itinuro na wala siyang ginawa ni isang bagay. Sinabi ni Lily na hindi niya sinasadyang subukang umupo sa labas. Wala lang siyang magawa dahil sa sobrang bilis ni na Ariel at Rina. Nagtataka ito kay Ariel kung ano ang klase ni Lily. Kaya, buong pagmamalaki niyang ibinunyag na siya ay isang fencer. Nag-aalok siya na turuan si Ariel ng anumang kasanayang nais niyang malaman at nangangakong ipapakita sa kanya ang bawat maliit na detalye. Siyempre, ang ating bidang lalaki ay walang iba kundi ang matuto ng mga bagong kasanayan. Kaya, iniisip niya ang tungkol sa advanced na klase na lampas sa fencer. Ito ang klase ng Sword Princess, na kapareho ng sa kanyang ina, at ibig sabihin ay walang silbi si Lily sa kanya. Nadurog si Lily dahil skills lang ang gugustuhin niya sa kanya, pero ibinunyag niya na talagang may maituturo ito sa kanya. Mahinahong sinabi ni Lily na maaari niyang turuan siya ng habag, ngunit hindi na lang siya pinansin ni Ariel at lumayo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang tao na humihingi ng tulong at nakakita sila ng isang talagang nasugatan na lalaki. Ipinaliwanag niya na unang beses pa lang siyang pumasok sa isang silid at natamaan siya ng isang masamang bitag. Iyan ay medyo karaniwan dito, kaya ang ating grupo ay nagpasya na tulungan siya sa labas ng piitan. Ang lalaki ay tumanggi bagaman habang inihayag niya na ang kanyang mga kaibigan ay nasa silid pa rin at sila ay nasa panganib pa rin. Ayaw niyang iwanan sila kaya nakikiusap siya sa ating mga bida na iligtas sila. Agad na nag-alok si Rina ng tulong, ngunit sinabi ni Lily na kailangan nilang mag-isip sandali. Sumang-ayon si Rina na kailangan nilang mag-isip ng plano, ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Lily. Sa halip, ipinakita muli ni Lily na siya ay isang kaayla-hilakbot na tao dahil gusto niyang makipag-ayos sa lalaki.
Ipinahayag niya na hindi sila dapat gumawa ng anumang trabaho ng walang sapat na kabayaran, at hindi makapaniwala si Ariel na ito rin ang taong magtuturo sa kanya ng habag. Itinuro ni Lily na ang lahat ay para sa kanilang sarili sa piitan at ang mga tao ay kailangang magbayad ng halaga kapag humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, nakilala ng lalaki si Lily mula sa ilang mga magazine. Ipinaliwanag ni Lily na siya ay nasa isang espesyal na edisyon ng Beautiful Swordswomen, at nagsimula siyang isipin na siya ay nagiging sikat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang lalaki ay talagang nakakita ng isang artikulo tungkol kay Lily na isang dummy at kabilang sa isang kahihiyan na guild. Galit na galit si Lily, kaya napagpasyahan niya na iwanan na lang nila ang taong ito, ngunit ipinahayag niya na handa siyang magbayad. Ito ay isang pera na napanalunan niya sa pag-skater, at mabilis na tinanggap ni Lily ang bayad. May issue si Ariel, pero wala itong kinalaman sa pera. May kinalaman ito sa mismong lalaki, dahil hindi maiwasang isipin ni Ariel na sobra ang dugo nito sa kanya. Hindi iniisip ni Lily na kakaiba ito, dahil itinuturo niya na ang mga tao ay dumudugo kapag naubos ang kanilang banal na proteksyon, at hindi lahat ay kasing taibay niya. Nasa kanila ang bayad, kaya sinabi ni Lily na maaari silang tumulong ngayon, at ang lalaki ang nangunguna. Hindi pa rin maalis-alis ni Ariel ang sama ng pakiramdam na mayroon siya, habang iniisip niya ang isang pagkakataong nawalan siya ng maraming dugo gaya ng lalaking ito. Hindi man lang makatayo si Ariel, lalong hindi makalakad, nang hindi muna siya pinagaling ng holy water. Dahil dito, natukoy ni Ariel na peke ang mga sugat ng lalaking ito. Hindi alam ni Ariel kung ano ang kanyang pinaplano, ngunit sa tingin niya ay mukhang magiging masaya ito, kaya nagpasya siyang sumabay na lang. Dumating sila sa pasukan ng nakatagong silid, ngunit ang mga babae ay walang nakikitang mga palatandaan ng mga kaibigan ng lalaki. Nag-aalala ang lalaki, ngunit hindi rin nararamdaman ni Ariel ang anumang panganib sa lugar. Nagtataka si Rina kung huli na sila, at nabigla si Lily sa malaking pool ng dugo sa silid. Gayunpaman, sa halip na mag-alala, natutuwa lang siya na may gintong barya at hindi na nila kailangang umalis ng walang dala. Nagmamadali si Lily upang kunin ito, ngunit nag-activate ito ng spell. Sinabi ni Ariel na hindi ito maganda, at napagtanto ni Rina na ito ay isang bitag sa teleportasyon. Inanunsyo ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Dylan at natutuwa siyang makita na si Lily ay mukhang pera gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Inamin niyang niloloko niya sila at humingi ng paumanhin dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, nabigla siya nang makulong siya sa silid at umabot sa kanya ang spell. Walang nagsabi sa kanya na ang bitag ay magte-teleport ng lahat sa silid, at siya ay nahuli din dito. Lahat sila ay ini-teleport sa isang silid na walang labasan, at si Rina ay hindi pa nakakita ng katulad nito dati. Nangangahulugan ito na malamang na mas mababa pa sila sa ika-14 na palapag, at walang sinasabi kung anong uri ng mga panganib ang kanilang haharapin. Hiniling ni Lily kay Dylan na sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari, ngunit natarante siya matapos masipa ang kanyang gintong barya ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon, dapat silang lahat ay maging alerto dahil ang barya ay nagiging sanhi ng isang liwanag na lumiwanag sa paligid nito. Ipinaliwanag ni Dylan na inutusan lang siyang akayin sila sa isang partikular na lugar para mag-trigger sila ng teleport trap na hindi matatakasan. Dinala sila ng bitag sa pinakamababang palapag ng piitan kung saan naghihintay ang mga advanced na antas ng Sword Gods. Isa sa mga Sword God na ito ang nagpapakita sa harapan nila, ngunit naisip ni Lily na ang klase na iyon ay mito lamang. Walang oras para mag-isip, gayunpaman, dahil pinipilit siya ni Ariel na lumuhad upang maiwasang maputol ang kanyang ulo sa pag-atake ng Sword God. Ang pag-atake ay ganap na sumisira sa pader sa likod nila, at ang mga babae ay maaari lamang magtaka kung anong uri ng nakakabaliw na kasanayan ang ginamit nito. Si Ariel naman, kahit papaano ay alam niya ang lahat tungkol dito. Ibinunyag niya na ang kasanayan ay tinatawag na Divine Air Slice, isang Sword God skill na nagbubunga ng hindi sa daigdig na pag-atake ng paghiwa. Hindi makapaniwala si Lily na maaari itong lumikha ng isang nakakatakot na pag-atake mula sa malayo. Ngunit hindi lang iyon, ang Diyos ng Espada ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang bilis at kapangyarihan dahil halos durugan nito si Ariel sa isang pader. Ang mga babae ay natatakot para sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Ariel na sulit ang paggugol ng napakaraming oras upang makuha ang gut skill.
Ang Diyos ng Espada ay nagpadala kay Ariel na bumagsak sa isang pader na winasak pa nito, ngunit halos hindi nito inubos ang alinman sa banal na proteksyon ni Ariel. Nagawa ni Ariel na lumikha ng ilang espasyo, ngunit ang Diyos ng Espada ay nakakatakot. Mayroon itong superior na bersyon ng Ariel's Blink Dash na tinatawag na Divine Step. At walang alinlangan sa isip ni Ariel na ang bagay na ito ay isang super advanced na class sword god. Bagamat matatakot ang sinumang normal na tao, napagtanto ni Ariel na ito ang perpektong pagkakataon para subukan niya ang kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang iba na ito ang iniisip niya, at nawala si Ariel sa isang iglap. Naglunsad siya ng isang pag-atake, at ang mga babae ay hindi pa nakakita ng sinumang gumalaw ng napakabilis. Nagulat si Lily, dahil napagtanto niya na si Ariel ay malamang na natuto lang ng Divine Step mula sa Sword God. Sa sandaling iyon, pinakawalan ng halimaw ang tunay na kapangyarihan nito, na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat sa lupa. Hindi na rin sila makagalaw at lahat ng lakas nila ay kinukuha sa kanila. Nakapagtataka, nananatiling nakatayo pa rin si Ariel at ganap na hindi naaapektuhan. Ito ay dahil naranasan niya ang parehong bagay sa tuwing nagsasanay siya sa kanyang ina. Mahirap para sa kanya na tiisin noong una, ngunit pagkatapos ng walang humpay na pagsasanay sa kanya sa loob ng maraming taon, nakayanan ito ni Ariel. Humanga ang kanyang ina nang sa wakas ay napigilan niya ang kanyang sarili na bumagsak sa matinding pressure ng kanyang kapangyarihan, ngunit inamin ni Ariel na hindi ito madali. Pakiramdam niya ay maaari pa rin siyang bumagsak anumang oras, at kailangan ang bawat bit ng enerhiya na mayroon siya upang manatiling nakatayo. Ang kanyang ina pagkatapos ay nagturo sa kanya ng higit patungkol sa kasanayan sa likod nito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos gumamit ng Divine Presence skill ang isang tao para i-freeze ang kanilang kalaban, malamang nagagamit sila ng isa pang skill na tinatawag na Infinite Break pagkatapos nito. Ipinakita niya sa kanya ang pag-ataking ito noon, at naalala ito ni Ariel bilang isang nakakatakot na high-speed chopping attack. Ipinunto ni Ariel na walang paraan para ipagtanggol niya ang sarili laban dito dahil kinukuha nito ang lahat para lang makatayo, pero walang pakialam ang ina niya. Siya ay walang humpay sa pagsasanay sa kanya ngunit nangako na susubukan at dahan-dahanin siya sa pagkakataong ito. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Ariel na talagang mahina siya sa pagsasaayos ng lakas sa kanyang mga pag-atake, ngunit tiniyak niya sa kanya na gagawin niya ito ng tama. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo muli habang ginamit niya ang buong puwersa ng pag-atake ng Infinite Break sa kanya at halos sirain ang buong kagubatan. Nagpasalamat ngayon si Ariel sa kanyang ina, gayunpaman, dahil inihanda siya ng kanyang nakakabaliw na pagsasanay para sa sandaling ito. Nakita niya ang pag-atake ng Infinite Break na inihahanda ng halimaw na gamitin, kaya ginulo niya ito gamit ang gintong barya ni Lily. Pagkatapos ay tumalon si Ariel sa ere at ipinahayag na gumugol siya ng maraming taon sa pag-aaral na gamitin ang kasanayang Infinite Break sa kanyang sarili. Pinakawalan niya ito sa Diyos ng Espada at dinurog nito ang halimaw. Sobrang maipagmalaki ni Lily ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang ipaalala muli sa kanya na hindi sila ikakasal. Pagkatapos, gustong malaman ni Rina kung paano nagamit ni Ariel ang isang Sword God skill. Sinabi ni Lily na siya ay nanirahan sa lungsod na ito sa buong buhay niya at kahit na siya ay hindi nakakita ng isang Diyos ng Espada. Ang sagot ay syempre simple, dahil ipinahayag ni Ariel na ang kanyang ina ay isang Diyos ng Espada. Nagulat ang mga babae, ngunit napagtanto ni Rina na ang kanyang ina ay nagpapanggap lamang bilang isang sword prinsesa sa nayon. Ipinaliwanag ni Ariel na hindi lang gusto ng kanyang ina ang atensyon at ang tanging inaalala niya ay ang kanyang pamilya. Pinag-iisipan ito ngayon ni Rina at napagpasyahan niya na kung alam niya na si Ariel ay anak ng isang Diyos ng Espada, hinding-hindi niya ito hahamunan sa lahat ng nakalipas na taon. Sinabi ni Ariel na natutuwa siya na inilihim ito ng kanyang ina dahil kung hindi ay hindi na niya naging kaibigan si Rina. Natigilan si Rina, ngunit sinira ni Lily ang kanilang munting sandali upang ipaalala sa kanila na kailangan nilang maghanap ng paraan. Nagpakita ang isang bagong liwanag, na nasa sabik kay Ariel na labanan ang isa pang malakas na kalaban, ngunit sa pagkakataong ito ay isang teleportation spell. Naisip nila na ito ang daan palabas, kaya sinabihan ni Lily si Dylan na sumama. Laking gulat ni Dylan dahil akala niya ay tiyak na may iwan siya or mapapahirapan bilang parusa, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sinabi ni Lily na nakalaban ni Ariel ang isang malakas na kalaban pagkatapos bumaba dito,
kaya handa niyang hayaan ang masamang ugali ni Dylan na dumausdas sa isang pagkakataon. Sa isang bar, iniisip ni Rudy kung paano sinabi ni Ariel na kaya pa niyang lumaban gamit ang isang braso. Hindi naniniwala si Rudy, at sa tingin niya ay mas madaling sabihin ito kaysa gawin. Sa sandaling iyon, narinig niya ang ilang mga lalaki na natutuwa tungkol sa lahat ng pera na natanggap nila para sa paghuli ng ilang mga talunan sa isang bitag sa teleportasyon. Sa una, mukhang masama ang pakiramdam nila sa pag-iiwan kay Dylan, ngunit tinatawanan lang nila ito. Lumalabas na hindi nila sinabi sa kanya ang tungkol sa kung paano ay teleport ng spell ang lahat ng bagay sa silid ng kusa para lahat sila ay makakuha ng mas malaking pagbawas sa pagbabayad. Tinatawag nilang kaawa-awa ang Dragon Fang Guild dahil sa pagharap sa kanilang wakas sa ganitong paraan, ngunit narinig ni Rudy ang mga talunan na ito. Hinihiling ni Rudy na malaman ang higit patungkol dito, ngunit sinabi nila sa lalaki na mawala na lang. Ang isa sa kanila ay mabilis na napagtanto, gayunpaman, na ang taong ito ay ang dating boss ng Dragon Fang. Galit na galit si Rudy, kaya dinurog niya ang kanilang mesa, at hinihiling niyang malaman kung ano ang ginawa nila sa kanyang pinakamamahal na anak. Sakto, dumating si George. Sinabi sa kanya ni Rudy na isipin ang kanyang sariling negosyo, at itinuro ni George na siya ay tulad ng dati. Mabilis na napagtanto ni Rudy na si George ay dapat nakasangkot, ngunit si George ay nagpapanggap na parang wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nandito lang daw talaga siya para magbigay ng balita kay Rudy dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Nakita ng ilan sa mga miyembro ng guild ni George si Lily at ang kanyang mga kaibigan na pumasok sa isang mapanganib na nakatagong silid sa piitan, kaya pumunta siya upang sabihin ito kay Rudy. Pero mas alam ni Rudy, habang galit niyang sinabi na ang pagkuha ni George sa kanyang braso ay mukhang hindi pa sapat para sa kanya. Gusto ring kunin ni George ang kanyang anak na babae. Sinubukan siyang salakayin ni Rudy sa galit, ngunit naiwasan lang siya. Ang mundo ni Rudy ay nagsimulang gumuho habang siya ay sumisigaw para sa kanyang mahal na Lily, ngunit siya ay natigilan nang siya ay dumating sa bar. Nandito siya at ang kanyang mga kaibigan para magdiwang, ngunit natutuwa lang si Rudy na makitang buhay siya. Si George ay natakot, gayunpaman, at sinabi ni Lily na kasalanan niya na muntik silang mawalan ng buhay. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Ariel ang Diyos ng Espada, at nakabalik sila ng ligtas. Tumanggi si George na maniwala na sapat ang lakas ni Ariel para talunin ang napakalakas na halimaw, ngunit tiniyak sa kanya ni Ariel na nangyari ito. Inamin ni Dylan ang lahat at ibinunyag na si George ang nasa likod ng lahat. Inamin ito ni George, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang ginawang mali. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang piitan, at ang mga patakaran ay nagsasabi na ang bawat isa ay may pananagutan para sa kanilang sariling kaligtasan doon. Ipinahayag ni Rudy na hindi makakatakas si George dito, ngunit tinawag ni George na lasing si Rudy. Sinabi niya na walang magagawa ang isang palaboy na tulad niya, at lalabas lang siya ng bar. Gayunpaman, pabalik sa kanyang guild, sinira ni George ang kanyang silid, galit na hindi gumana ang kanyang plano. Hindi dapat buhay si Ariel at ang kanyang mga kaibigan, at sinisira nito ang kanyang layunin sa buhay. Matapos mawala ang Sword Princess at matapos niyang talunin ang Dual Sword King, natitiyak ni George na siya ang makoronahan bilang pinakamalakas na swordsman. Gayunpaman, ngayon ay kailangan niyang makipagkumpetensya laban sa ilang walang klase na kahit papaano ay sapat na malakas upang talunin ang mga superclass. Si George ay nababalot ng galit kay Ariel at hindi siya makapaniwala na sinusubukang nakawin muli ng talunang Dragon Fang Guild ang kanyang titulo. Si George ay matiyagang naghintay sa mga anino ng mga kahangahangang tao sa loob ng maraming taon, at sinuntok niya ang isang pader sa pag-iisip na hindi niya maabot ang kanyang layunin. Nang natatakpan ng hamog ang kanyang silid, isang madilim na boses ang nagsimulang magsalita sa kanya. Nagmula ito sa isang misteryosong espada na nagpakita sa likuran niya, at sinasabi nito na nararamdaman nito ang masama at malakas na sama ng loob na mayroon si George. Hinahangad ng espada ang kaguluhan na ilalabas ng paghihiganti ni George. Kaya, sinasabi nito na ibibigay nito kay George ang hiling na gustong-gusto niya.